Sabi nga nila, sa buhay, ang tanging hindi magbabago ay ang pagbabago. At wala namang masama sa pagbabago lalo't ikasasaya at ikabubuti ng isang tao. Kaya heto na, mamangha, magulat at mapasana all sa mga pagbabago sa mga taong ito at sa kanilang biggest transformations. Don't let the opinion of other people cloud your mind. Just follow what you want and dun mo mahanap kung sino ka talaga. Out with the old, in with the new. Dahil ngayong 2021, let's claim it. Ngayong taon mo na maa-achieve ang iyong pangarap ng biggest transformation. Gaya nila na kinarir ng todo ang ginawang pagbabago sa sarili. Simula pagkabata, mahilig nang kumain ang chubby kid na si Nicolas Chua. Ibang happiness daw talaga kasi ang kanyang nakukuha sa pagkain. Ulan po. Pero dahil sa kanyang pagiging chubby, naranasan ni Nico ang mabuli. Gutom ata yun. Kaya mo siguro busin yung dami siya. Pagbilan po. Malaki man siya tingnan ng iba, maliit naman ang tingin ni Nico sa kanyang sarili dahil sa kanyang itsura at laki. Naging obese si Nico at sa edad na 16 years old, umabot ang kanyang timbang sa 260 pounds. Naging borderline diabetic at may alta presyon pa na nagdala sa kanya ng depresyon. Inisip ni Nico ang kanyang kalusugan kaya nagsimula siyang mag-diet at sumabak sa iba't ibang sports training. Pero napuruhan ang kanyang tuhod kaya pinayuhan siya ng kanyang doktor na ihinto na ang kanyang active lifestyle dahil sa kanyang kondisyon. Bumalik ang dating mabigat na timbang ni Nico. Pakiramdam niya, sinayang lang niya ang kanyang mga sakripisyo. Pero hindi siya sumuko. Sinubukan niya ang intermittent fasting at low impact and high intensity interval training na swak sa kanyang kondisyon sa tuhod. Dahil siya'y consistent at dedicated. Na-achieve na nga ni Nico ang kanyang biggest transformation. At the age of 40, he finally achieved his best shape. Sumabak at naging finalist pa si Nico sa isa sa kilalang health and fitness pageant nung nakaraang taon, ang Century Tuna Every Bod Super Bod 2020. And oh my God, Nicolas! Ang galing naman! What a body! Super bod talaga. So, kung ikaw ang tatanungin, ano talaga ang dahilan kung bakit dati ay ang taba mo? To what do you blame it? Ano ang sinisisi mo kung bakit ang taba mo dati? Pinakamalaking factor tingin ko is yung genetics di ba? Parang kung lakihin ka, kung payatin ka, di ba? May ibang tao kahit anong kinain nila, hindi sila tataba. So ako, yung opposite. Dati kahit nagkakalagnat ako, kahit high fever na, hindi ako nawawala ng gana kumain nung bata ako. So ano yung pinaka-lowest point? Love ko for mga team sports. So doon ko talaga binuhos lahat ng effort ko. Masasabi kong lowest point had to do more with yung sinabi nga sa akin na hindi na ako pwede mag-sports, di ba? Mahirap bang magpapayat? Mahirap bang maging fit? Ikaw na nga ang magsabi sa amin. Actually, mahirap siya, pero it has to be something na kaya mong gawin. Na hindi mo pinipilit sarili mo up to the point na parang na pigil ka na. Kasi pag ginawa mo yon, babalik ka rin. What is the best thing about being fit? Malaking bagay sa akin, no? Nung nag-lose ako ng malaking weight, hindi ko na na-feel. Actually, may chronic pain na ako dati. As in, pag nagigising ako sa umaga, pag natutulog ako, may pain sa tuhod Ngayon, mas less ko siya na-feel Pwedeng malaman ng advice mo kung paano magpapapayat at magiging fit and healthy ang mga nangangarap hanggang ngayon. Kailangan mo maghanap nga ng lifestyle na komportable ka. Kailangan mo ng certain things na i-change na makikita mo na kaya mong gawing araw-araw Chubby noon,
fit and healthy ngayon. Iba namang transformation ang pinagdaanan ni Sherilyn Valenzona, 23 years old, isang promodizer. Si She, malaki ang problema. Ayaw kasi paawat ang kanyang mga tagyawat. Talaga pong nahihiya na ako lumabas ng bahay. Pinandidirian na po ako. Para po silang pigsa sa laki. Flawless daw ang mukha ni She mula pagkabata. Wala naman daw kasi siyang nilalagay na kung ano-ano sa kanyang mukha. Pero ang makinis na mukha ni She nasirap sa isang iglap. First year high school daw siya nung nainggan yung gumamit ng rejuvenating set ng kanyang ate. Ang buong akala niya, lalo siyang kikinis pagkatapos ng 7 araw. Pero hindi pa man natatapos ang 1 linggo, nasira na agad ang muka ni She. Namula, nagkaroon ng malalaking tagyawat. At ang mas malala, nasunog pa ang kanyang balat. Sherilyn, gusto mo, chamos tayo? Pinandirihan siya ng kanyang mga kaklase. Dahilan para pansamantalang tumigil pa siya ng 1 taon sa pag-aaral. Pero January 2019, nadiskubre ni She ang produktong mahihiyang ang kanyang balat at magiging simula ng kanyang biggest transformation. At tignan naman ang transformation ni Sherilyn. Wow! Hindi naman ako makapaniwala, ikaw yung nasa litratong yon. Naburog-burog yung mukha mo talaga. Grabe. So, noong mga panahon na yon, anong feeling mo na sobra kang tinigyawat talaga sa mukha? Ako po yung feeling ko na nawala po yung confidence ko as a 18 years old po. Kasi po, dalaga po ako. Tapos napahinto po ako ng pag-aaral dahil po nabubuli po ako. She! Saan ka pupunta? Mag-iilamos ka na? Talaga raw na nahiyang siya sa K-Magic. Sa K-Magic lang daw kasi niya na-achieve ang mala-glass skin na aurahan. Si Sherilyn, aba, hindi natakot na mag-selfie. Maraming pimples noon, makinis na ngayon. Kakaibang transformation naman ang nangyari kay Paula Arabit, isang businesswoman at marketing director. Bata pa lang, kinakitaan na ng kakaibang kilos si Paula. Imbes na Barbie ang kanyang laruan, mga laruang panlalaki ang kanyang nagugustuhan. Hindi naman naging issue noon sa kanyang mga magulang ang kanyang mga hilig hanggang sa mag-aral siya sa isang all-girls school. At dito napagtanto ni Paula na siya'y magkakagusto na sa tulad niyang babae. Si Paula, tinodo ang pagpapakalalaki, nagpa-undercut, nagsuot ng street-style outfits at pinalitan ng sariling pangalan. Mula Paula, siya'y naging si Lex Gask. Nanligaw pa siya ng maraming girls. Pero nagbago ang buhay ni Paula. Nakahanap siya ng pag-ibig kay Ikena at nangyari ang kanyang di inaasahang biggest transformation. Ang bruskong si Lex Gask noon, naging si Paula na ulit ngayon. Pero mas sweet ang version. And now, what a transformation! Wow! Pau! Bilib ako. Talagang at will. Pwede ka magmukhang lalaki, pwede ka magmukhang babae. At ngayon, mukha ka ng babae. What do you think? Is this true love? Is this for good? Well, I think it's just how I love myself. Like, kung saan po ako comfortable and wala akong pake sa judgment ng iba. Ano yung meron sa pagiging babae na wala sa pagiging lalaki? Actually, ang isa lang naman po hinahanap ko dyan, it's yung pag-effort ko. Kasi nung ako yung parang boyish before, ako yung mas nag-e-effort. And gusto ko ako naman yung maka-feel ng effort. 1 year nang magkasintahan ng dalawa at tanggap ni Ikena ang nakaraan ni Paula. So babe, I just love you for who you are, no matter the clothes you've got on, no matter the sexuality you've got on. I just love you. I love you too, no matter what happens, through the ups and downs, through your lows and through your success. I'll be here for you, right beside you, no matter what. Thank you.
sina Nicholas, Sherilyn at Paula. Ang mga mukha ng pagbabago na sinamahan ng pagmamahal at sakripisyo. Nakuha man nila ang inaasam na biggest transformation sa kanilang hugis, itsura at anyo. Ang mahalaga, hindi nagbago ang kanilang pagkatao at laman ng kanilang mga puso.